It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Friday. It's a weekend, January 17. President Marcos backs Chief Legal Counsel and Juan Ponce Enrile's statement on the Iglesia Ni Cristo Peace Rally. Marcos agreed with Enrile's concerns about the implications of the religious group's gathering. Earlier, Enrile warned that following the INC rally's logic could set and we quote a detrimental precedent. President Marcos says while Congress is mandated to address impeachment complaints, now is not the right time for such a move. Marcos stressed that the country is entering the campaign season, which will make it difficult to form a quorum in Congress. He adds that and we quote, and we quote, the timing is very poor. A recent Octa survey shows majority or 84% of Filipinos support the government's maritime rights efforts in the West Philippine Sea. The survey showed the highest support in Metro Manila and the lowest in Balanced Luzon. The poll also revealed that 91% of Filipinos are aware of the disputes in the WPS. And joining us today is Storycon's resident political pundit, Tito Roald Llamas, who is now intensely chewing on lumpia. Lumpia. Samut-saring lumpia. Di ba? Happy weekend po. Happy weekend. Ikaw ba'y, ano bang oras mo ngayon? Ikaw ba'y masaya o naiinis ka na naman sa mundo? So, pero pag nakikita ko si Ami, na-stabilize. Na-stabilize? Stabilizing. Meron pala stabilizing element na aming pamintuan ng Philippine Star. Ipasok ka natin para mag-stabilize lalo si Tito Ronald. Chuk, ayan. Nakakakalmo talaga tong kulay na to. Di ba? Calming. Oo. Kaya ganyan ang kulay ng sa ospital, di ba? Oo nga naman. Parang, ikaw ba? Gusto mo maging sa hospital ka ba? Gusto mo maging nurse mo si Ami? Pero pag si Ami, ngumiti naman si Ami talaga. Masungit ako kapag nurse ako. Masungit ako. Pag magsungit nga lang yan. Baka hindi tayo gumaling. Pero kung gusto mo talaga masungit, ipasok mo si Ichu. Ayun. Mas masungit yun. Yun ang pinakamasungit. Ako, yari tayo pag tinurukan tayo ng syringe doon. Baka kung saan iturok yun. Bakit yung turok sa'yo pala? Teka, baka si Ichu sa likod mo, bigla kang mapatukan. Sige. We move on. Tito Ronald, kamusta naman yung araw kahapon? Of course, there are things that you cannot tell us, and we understand that. But there are things that you may be able to imply or okay insinuate. Medyo mahalaga yung statement ni Juan Ponce Enrile. Dahil siyempre, chief legal advisor siya. Tsaka wala tayong masyadong naririnig na medyo naiiba sa Malacanang. Dahil siyempre, si Executive Secretary Bersamin, sasabihin niya yung sinabi ng Presidente. Di ba? Biglang from out of nowhere, Ami, biglang nagsalita si JPE. No? At medyo defining yun, no? Dahil chief legal advisor nga. At medyo matagal na yung kanyang karanasan sa politika. At sinabi niya, parang bina-blackmail tayo. No? Hindi naman pwede mag-set ng ganyang klaseng president. Di ba? Na parang nape-pressure tayo. Kaya sinuportahan ni Presidente. Bagaman sinabi niya na, teka, baka... Bad timing, no? Medyo bad timing lang, no? Ang problema kasi, kaya naman na-delay, dahil nga, nagsalita siya na hindi naman siya interesado nga ba talaga? Di ba? Almost 3 months ago, nagsabi rin siya na hindi siya interesado sa impeachment. Kaya na medyo na-delay din, no? Kaya mahirap niya sabihin na, hindi, ngayon medyo wrong timing dahil mag-election. Because the timing is because of you. Yeah, it could have happened earlier. At medyo may role din siya kung bakit na-delay. No? Kaya yun lang naman yung... But in the end, of course, without revealing any of the secrets that you keep close to your chest, which of the statements that we talked about just now seem to carry the most weight as far as as far as the direction? Well, yung statement kasi ni Enrile showed yung pagiging two-edged nung Iglesia Rally. In one sense, pwede siyang makapag-pressure sa mga politiko
na kumontra sa impeachment, o at least sabi nga ni Sherwin Gatchalian, magdalawang isip. Pero at the same time, pwede rin siyang makaprovoke yung other edge ng sword na, hinahamon mo kami, hinahamon nyo ba kami? Yun yung dating ng Enrile statement. Parang magkakaroon ng resistance. Oo, at baka lalong ma-strengthen yung pro-impeachment. Parang inoculation theory in mass communications eh. Liwanag mo kung ano yung... Lalong napapatindi ang iyong position pag ginaganong ka ng ano. Yes. Oo. Kaya hindi lang siya one side na parang, mape-pressure sila dahil nga marami yung nag-rally. Yung other side naman, yung counterweight, bakit nyo kami binablockmail? Yung silent majority nasa amin. Yung silent majority ay sinusuportahan kami. Yung silent majority, sabi nga ng Pulse Asia, ay sinusuportahan yung Quadcom result. No? Yung silent majority, kalalabas lang kanina, sabi mo, sinusuportahan yung West Philippine Sea struggle natin. Siyempre, yung Duterte, openly pro-China. So, yung mga ganun ba, na pwedeng yung other side ng coin ay mahamon sila. Yung Enrile na sagot, no? So, mas matimbang sa tingin mo yung Enrile? Hindi ko naman kagad sasabihin na mas matimbang. Sinasabi ko lang ay hindi yan... yung itingin kasi, Sinasabi ko lang, hindi yan... Medyo magulo kasi yung messaging, hindi ba? Dagdagan ko lang yung sinabi ni President Marcos, sabi na hindi daw practical. Yung i-impeach si VP Sara ngayon. Nawala ako. Pero at the same time, sabi niya, tama si Enrile. So ano nga yun? Di ba, Ami? Sabi niya, tama si Enrile. Pero, yun ang problema sa mga pero. No? May qualifier ka agad. O disclaimer, kumbaga. Sige. Ito. Maglumpia ka muna. Yan ang Pero yan kasi ang politika eh. No? Hindi mo naman pinapakita lahat ng cards mo. Pwedeng yung ginagawa ng isang kamay mo ay iba doon sa ginagawa ng... It can be a smokescreen for another, hindi ko sinasabi na ganun nga, pero pwede. Sinasabi for ko a lang. Hail Mary pass, as Schwarzkopf would put it. Very Schwarzkopf. Very Schwarzkopf yan, Ben. Ang politika kasi ay most of the time hindi black and white. No, may mga gray area. At minsan, bigla na lang tayo nasusurpresa. Oops! Di ba? Yung ganun. Yun ba ibig mo sabihin? Sa huli ba, iba ibig mo sabihin, watch out for surprises? Sa Pilipinas naman, maraming surprises, di ba? Okay. I will leave it at that. I will leave it at that, and we will wait for surprises. Okay, sige nga. I will not push na nga. Sige, Ami, pamintuan. Parang gusto mo ako i-waterboarding eh. No? Balik na ako, balik na. Para magsalita. Balik na ako. Balik na. Wala pa na kukuha. Pero malaking bagay yung si JPE nagsalita kasi siya yung nag-preside sa impeachment noon ni... Yung impeachment court noon hindi ba? Kay Chief Justice na natanggal. And in fact, he got a lot of praise for the handling of that impeachment court, no? Yeah, we Kaya remember. importante yan. Yes. At saka Yung statement niya ngayon, parang nagbabalidate maraming mga marites dyan na medyo marami daw na hindi napagbigyan yata si BBM na mga request from INC. Yan, merong ganyang klaseng marites. So, medyo nagbo-bolster yung statement ni JP. Kasi yung kay BBM naman, timing lang ang sinasabi niya, di ba? So, pwede pa rin matuloy. Yung scenario na isa pang napag-usapan na rin natin na baka ituloy na lang, ipa-file ngayon, pero itutuloy in the next Senate kapag mas marami ng pro-administration na senador. Na obviously, they're expecting na maraming mga pro-administration na mananalo. Saka, Ami, si JPE, nung siya ay Senate President, marami ring pressure sa kanya not to convict Corona. Specifically, nanggaling din dun sa mga nagrarally ngayon. The same, Yan diba? Kaya, ibig sabihin, kabisado niya yan. Alam niya yung mga pressures na yan. Yes. Remember coming from the administration of the first Ferdinand Marcos, na alam naman natin na suportado ng INC. Kaya medyo importante yung kanyang statement. And remember, the chief counsel of Corona was yung dating soldier, Si Estelito. Estelito, si Titong. Yan. The Eminence Grease ng judiciary, pero hindi ng impeachment court, obviously. Okay, sige. Kaya yan. Ami, before anything else, anong top story mo?
apart from yung mga yan, merong yung nag-comment si President Marcos din doon sa controversy over sexual education. It's interesting. Oh, yeah. Kasi Yeah, sabi yeah, niya, yeah. it's Sinuportahan niya. very important. Tatlong very yun. Very important. Oo. Dahil daw tumataas, which is true, tumataas yung teenage pregnancy. Yes. Sabi niya. Saka alam niyo, mga 3 years old ngayon nakakakita na ng ganyang materyales sa cellphone ng nanay nila. Sa YouTube, Di ba? saan-saan, di ba? Actually, Bok, just to be fair to those not so familiar, i-download po ninyo yung Senate Bill 1979. Yan yung pinag-aawayan ngayon na controversial bill sponsored by Senator Rizon Tiberos na according to some groups promotes promiscuity and self-pleasuring by minors. Medyo detalyado nga daw. Baka among pwedeng other tanggalin na kasi yung party. Masyado kasi detalyado eh. May nakalagay pa Di na ba? kwan eh. May sinasabi pa yung mga detractors, encourages abortion. Sabi ko, parang wala naman doon sa bill yun. Pero Ami, kasi Wala yun. No. I downloaded the bill Yung kanina. how to avoid lang teenage pregnancy, siguro tanggalin na yung mga detalye. Medyo At detalyado eh. nabasa ko yung mga kwan eh, disinformation. Kwan daw, mga 4-year-old, 5-year-old, tuturuan na raw. Actually, hindi. Yung bill kasi 10 years old up. But I'm also wondering kasi, Tapos yung mga what the point of divergence is, was it specific in the bill na tuturuan sila ng ganon? Wala akong Hindi nakita. naman yata kasi. Wala akong nakita. Wala. Wala sa bill. Kasi I read the bill, I downloaded the bill kanina. I think it was the latest version from the Senate kasi I got it from the Senate website. And I perused it, wala akong makita. And some of the references I read, the complaint was because the bill promotes the adoption of international standards in comprehensive sexuality education United Nations. of UNESCO and WHO, the UN. So the implication being, wala ngayon sa bill, pero nandun daw yun sa international standards set by WHO and UNESCO on comprehensive sexuality education. So I went to UNESCO and I downloaded their technical guidance on CSE, comprehensive sexuality Technical education. guidance? Yeah. Wala rin naman. Wala rin. Wala rin naman. There was especially nothing about 4-year-old Yeah. kids. Doon kasi sa group namin, Hindi 4 years old, sa 4th grade ang alam ko. Matagal na. Yung mga schools na merong sex education sa grade 4 pinapasok yan. Hindi sa 4-year-old, sa grade 4. Pero Yun ang alam ko. Pero Tita Ami, pinapasok ang alin? Ang Sex education. Yeah. That's fine. I mean, it depends kasi on how you define sex education. Sex education does not have to be, teaching kids how Yung to have sex. reproductive health, paano ginagawa ang bata? Yun ang sex education nila. That's physiology. And, di ba? It's how you teach the kids. So may ganung discussion eh. Yes, matagal na yung ibang school, marami, isinasabayan dun sa yung mass circumcision. Kapag nag-mass circumcision yung mga lalaki, You have to teach them what isasabay it's yung about. sex education with the girls. Yeah, because you have to teach them what it's about. Tapos, ipapakita bakit ganito, bakit ganon. May mga illustration pa nga. Tinanong ko yung mga pamangkin ko dyan. Kakatawa yung May mga drawing pa. It's very clinical. And my understanding, pero nung grade 4 ako, hindi ko maalala na meron akong ganong education. ako nga wala eh. Kami wala pa kami. Pag pumasok ko Wala pa. seminaryo, wala akong kaalam-alam. Wala akong mumungmung sa mundo. Wala pa. Oo. Kaya ganito ako tuloy eh. Hindi, okay seminaryo. Siguro, the past 3 decades lang nag-umpisa. But Tita Ami, ganito eh. Kasi, so I read that portion of the bill that some people were objecting to, which was adopt a curriculum on comprehensive sexual education based on the guidance of the DepEd and international standards. So it's not like we're just adopting whatever standards the international community has, but it's the DepEd that has the final say. Kaya nga. And I went to UNESCO and WHO. They also acknowledge that yung CSE, yung Comprehensive Sexual Depende Sexuality sa Education, bansa. it's very Culture. varied from country to country. Yes, depende sa bansa. Yes. So you're not forced to adopt. Hindi, yung sinasabi ko lang disinformation, halimbawa, meron kami mga Viber groups.
yung mga kabatch ko sa UST, may lumalabas doon na wala doon sa bill. Kaya yung isa naming kasamang abogado, si Attorney June Francisco, nilinaw niya, ito yung binasa ko sa buong bill. Wala rito. Parang sinasabi mo ngayon, no? Yung ganyan. Pero madali kasi. Halimbawa, isang senador sinabi, gateway ito sa abortion. Isang senador, ha? May speculation na. Tumalo na kagad sa abortion, di ba? For everybody's Akala please nila download. napakadaling magpa-abortion dito sa Pilipinas. Akala nila napakadali. Oo. Napakahirap maganap na abortionist dito. Ha? So to be clear, para para hindi sabihin kakalat tayo ng kung ano, you guys go to the Senate website itself 1979. and download Senate Bill 1979. Read the bill as it is, and you can have your own thoughts, and to push it further if you want to. Pumunta sa UNICEF. I-google ninyo sa ang World Health Comprehensive Organization. Sexuality Education ng WHO at UNICEF. And from there, just move forward and look it up. Don't rely on us if you don't want to. It's a bill. It can still be amended. Yes. Di ba? Yes. And It in the can end, be amended and it will have to conform with the norms dun sa bansa. yeah. Dito sa bansa natin, na overwhelmingly Catholic conservative, mag-a-adapt siya. In the end, it's a curriculum to be set by DepEd. Yes. So, Kaya wala pa there- siyang There you go. Ah. So, figure out kung sino yung DepEd secretary and then let's bark up the tree. Yan. So yun lang. Don't trust Ayan. us if you don't want. Look for the bill, read up. Yes. Look at the websites of WHO and UNICEF to see if there really is something as alleged. And then, Hindi, si Ami pwede nila i-trust. tayo nila hindi pwede. Tayo hindi. Si Ami pwede. Si Ami learned yan. In the meantime, mga bad news. Yung gulo sa nagkaroon ng sanction sa Russia, umaasa tayo na tataas ang gasolina up to 2 pesos. May 2 pesos? Per Teka, liter. 2 pesos? Siguro, because of the sanctions. So, by February 1, eto, dagdag pa rin dyan sa food emergency story naman, tataas na naman ang presyo, pinayagan na ang presyo ng canned meat saka canned sardines. Yan, tataas. Pinayagan na. Tinaas yung SRP. Ang taas na nga Ayan ng, ang mga bad news. ang taas na nga ng food inflation Ang taas na nga ng kamatis Kaya nag-issue din ng statement si President Marcos ngayon na he is supporting the recommendation to the Department of Agriculture na mag-declare ng National Food Emergency, whatever that means. Yun ang medyo malabo sa akin. Ano ba ibig sabihin ng National Food Emergency? Apart from allowing the NFA to sell yung luma nilang bigas sa mga local government. Yun lang ang alam ko doon. Hindi ko pa alam yung detalye kung ano ibig sabihin nun. Dahil yung self-rated poverty na 63%, palapit na lang palapit sa epidemic proportions At ang sentro niyan ay pagkain. Tapos tumataas pa, di ba? So lalong Yung lumalala. self-rated hunger, di ba? Oo, yeah. Doble daw. Yeah. From 2023 to 2024. Yes. Yan. Tapos yung World Economic Forum, sinabi niya in 2025 and 2026, ito yung Global Risk Index nila ha, ang top 2 risks daw sa Pilipinas will be economic downturn and poverty. World Economic Forum yan. Kaya yan siguro, yan ang mga madalas ngayong pag-usapan ngayon, malaki problema ng ni Francis Chu Laurel. Pero kung daw tayo kasi fastest growing economy sa region, di ba? Second fastest ang projection, magiging second fastest, low base tayo ha. Low base tayo Kapag kinumpare mo yung yung actual numbers, kumpara mo tayo sa mga medyo hindi medyo mabagal yung pag-grow. Ikumpara mo sa Singapore, for example, or Thailand. Medyo yan. Actually, yung Pero mga magandang pakinggan. Actually, yung mga neighbors natin, mas mabababa yung mga mathematical growth targets, no? Pero ang tataas nun. pero yung kanilang livelihood, yung kanilang kabuhayan, mas qualitatively malayo sa atin. Parang tayo quantitative yung tinitingnan natin Hindi yung quality, di ba? Hindi yung quality of life. No. Halimbawa, Japan. Ang Japan kasi ang growth rate niyan 1 to 2%.
Yes. No? Pero, Oo. medyo malayo yung kanila. Tingnan niyo naman yung ano nila. Well, yung baseline naman nila, Bok. Exactly. Taas ng base nun. Yeah, it doesn't mean anything na sabihin mo na fastest growing economy tayo. Kasi if you're at rock bottom, Yeah. Oo. iba yung, if you're at zero, 100% of zero is still 100%, is still zero. Yes. Oo. Hindi ko alam, ano ba, Ed, yung ibig sabihin ng food security emergency? Ano bang, hindi ko mahalinawan yun. Eh. Ano yung food ang alam security ko lang na emergency? implication nun, but Ang I haven't- emergency lang dyan, ayaw bumaba nung ano. Ang sabi ni President Marcos, we have to force the prices down. Yes, ang food security kasi is our capacity to produce our own Ah. food. Eh since bagsak yung ating productivity at marami sa ating mga malulusog na lupa ay kino-convert into subdivisions. Taray. Eh talagang lalong lumiliit ang iyong food security. Dahil ang priority mo, real estate eh. No, yun ang nangyayari. So, talagang hindi tataas ang productivity mo sa pagkain. Eh, yun ang ibig sabihin ng food security. Kahit anong mangyari sa mundo, kahit anong mangyari sa India, sa Ukraine, yung mga sources ng pagkain, ay kaya natin pakainin yung ating mga mamamayan. Yun ang ibig sabihin ng food security. Diba? Ano yung emergency? Ang Food alam ko lang dyan security eh, emergency. Dahil we cannot produce our own food enough. No? Yun yung emergency, no? At kung hindi Hindi, ka how will it empower? Ano yung pwedeng gawin ng government under a food security emergency? alam ko ang pinopropose. Yun ang hindi ko pa nalilinawan eh. Alam ko ang pinopropose ng DA is food security is the security to buy our own food. No, so bibili sila. Bibili sila ng rice para daw import na naman. Oo, para daw 58 pesos ang per kilo ng rice. Parang significant ba 'yon? 58 pesos. Parang Maximum yun. Parang significant ba 'yon sa kuha natin? Siyempre hindi naman kaya ng mga karaniwang tao bumili ng 58 peso per kilo na rice, di ba? Baka tayo kaya. Sa import yun, sa imported. Maximum suggested retail price for imported rice, 58. Ami, to your question, no, ano yung ibig sabihin ng food security Food emergency? security emergency. What can the government do? It's a trigger. It's a trigger in the rice certification law. Once that's declared by the Agriculture Secretary, then he's authorized to do several things. Among them, of course, upon recommendation ng NPCC, Confiscate? Yung is ano, Pwede sila mag-confiscate ng mga hoarders? hindi pa yun eh. Hindi ba yun? Ito eh. Sell the existing rice buffer stock ng NFA where there is Yes, yan. rice supply shortage. Yan, That's what they balak plan to nilang do gawin nga yan. eh. That's been announced already eh. And also replenish used NFA rice stock with locally produced rice. Hindi ba talaga naman ginagawa nila yun? Hindi nga eh. Warning nga. about that one eh. Hindi naman bago yun. Sa pangapamanggali yung bigas nila, di ba? Hindi naman bago yun eh. And may also import rice when the available supply of locally produced rice is inadequate. But ginagawa rin Ginagawa rin yun. So, yung number one lang siguro. tayo ang biggest importer sa buong mundo ah. Yeah. That was Rice. November story. Yeah. So yun, that's a trigger lang for those three, of which, and of those three, yung number one lang yung bago. Hindi ba nila pwede idagdag yan yung sinasabi ni Presidente nung kanyang nakaraang 2 SONA na ititigil niya yung mga kartel, na huhulihin niya yung mga hoarders, smugglers, no, etc. Yun yung Di ba makakatulong. nabili na yan? Oo nga. Nagkaroon pa nga ng nagkaroon ng Quintacom na nag-investigasyon, wala pa rin nangyari. Kaya medyo medyo drastic na to iniisip nila. Ayaw talagang bumaba ng presyo ng bigas, except in the Kadiwa, which is heavily subsidized. At saka a drop in the bucket yung kadiwa, Ami. No? It's not enough para i-alter yung presyo. Yeah. Oo. Saka saan mo kukunin yung pang-subsidize? Nandun lahat ang program appropriation. I was saying, Saan mo pa I kukunin remember... Yan ba yung akap na sinasabi mo, Ami? I remember mga in 2018 at 2019, Iba yun. in one of the sonas of Duterte, sabi niya, he ordered all the intelligence agencies of all the government bodies, all the intelligencies, so you can imagine all the intelligence funds, to go after the rice cartels. Yun ang sinasabi ko. Wala nangyari. Walang nangyari. Meron ka bang alam na nakasuhan o nakulong, Ami? Matagal ko na naririnig yan. Diba? Tatanong nga ako, panahon pa ni GMA, nagkaroon na, hindi ba nung pila bigas noon, yung talagang literally pila Yeah. bigas, yung nag-i-snake? Wala pa rin nahuli. May nahuli ba? Wala akong matandaan.
Pero yung mga sumisingit sa linya, yun lang. Pero yung mga hoarders are hiding in plain sight eh. Ang lalaki nung kanilang mga di ba? Pinaglalagyan ng rice, di ba? Para mabago o manipulate yung presyo. Nandyan yan eh. No? Hindi naman nauubusan yung hoarders ng rice eh. And you saw some raids done on some warehouses. Pero eventually, ano nangyari sa mga raids na yun? Where you saw massive Ewan ko. stocks of rice? Merong mga raid, nakasama pa si speaker eh. Yeah. I remember those. I remember those. Yes. And that was Meron. those were high-profile raids. Pero ano nangyari after that eh? Kasi ang prating palusot Ang sinasabi nga nung may-ari ng mga warehouse, saka yung mga importer, saka yung mga trader, sabi nila, hindi naman kami nagre-release ng lahat ng stock namin. Kaya kami may warehouse. Tinatago namin yan, dahan-dahan ang release niyan, depende sa demand. Yun ang sinabi nila. Depende Medyo sa mahirap i-prove yung ano eh. Depende Medyo sa mahirap kwan. i-prove yung hoarding. hindi depende sa demand, depende sa presyo. No? Yun na nga rin. Ganun din yun. Saka sasabihin nila, Kasi may low hindi ba supply that's and yun daw yung it's a sound business practice. Yun ang sinasabi nila eh. They say it openly. Siyempre, kung mataas ang return on investment, talagang sound business practice yun. Kaya nga. Profiteering Kaya is sound nga. business practice. Usually In a way. kasi yung That's the right way, though. yung farm gate price is 18 to 20 pesos. Ang Dapat yun. ang benta sa palengke 60 pesos. Dapat So, yun. so yung ang laki ng margin para sa mga kartel. Dapat yun ang basis. Sa mga middlemen. Pero the rule of thumb should have been and has long always been times 2 sa farm gate. But nagto times 3. Oo nga, dahil lumalaki nga yung yun nga kita ng middlemen. So that's a good indicator of whether So, somebody's ang profiteering. hinihintay kong hulihin or tanggalin, hindi ba yun ang pangako na matagal na, babawasan daw yung middlemen. Di ba? Mukhang mas practical yung babawasan yung middlemen. Siyempre, bawat middleman may patong eh. Yun ang hinihintay ko. Oo. Kaysa yung cartel na medyo mahirap Dati medyo mahirap i-prove. dati yung mga middlemen, yung mga na cartel basically, dati nagpi-finance sila ng mga politiko. Ngayon kasi sila na yung politiko. Yan na nga ang problema. Ngayon sila na yung Hindi politiko. lang dati hanggang ngayon. Ngayon sila na yung politiko. You're naughty, ha? Ngayon sila You're yung being naughty, politiko. ha? Yun ang isang hindi ka magtataka ka bakit hindi matanggal yung middlemen. Sino yung mga middlemen? Kasi yan ang pinapangako sa atin, hindi ba? Oo. O bakit hindi matanggal-tanggal? Dahil yung mga dynasties, sila na rin yung cartel. Sila na rin yung middlemen. Yun ang iniintay natin. Pareho yan yung sinasabi ni Benji Magalong sa atin. Dati, yung merong komisyon, di ba? Ngayon, hindi na kailangan mga komisyon kasi sila na yung namimili ng project. Sila pa yung contractor. Sila pa yung supplier. Oo. Dati yung mga contractor, sila yung nagpopondo ng mga politiko. Ngayon, sila na mismo yung politiko, di ba? Sila na mismo, nakatipid sila, no? Pero to be fair din to everybody, you also need middlemen eh. Kasi you want efficiency. Huwag naman sobrang dami, di ba? What you want is for everybody to moderate the greed. Reasonable. Oo. Pag greedy ka, Kaya hindi naman lahat pwede makahandle nun. Sabi nga pag greedy ka, mahirap Diba? na i-moderate. Was it Romulo Neri ba who said that? Pag greedy ka, mahirap na i-moderate yun. Oxymoron daw yun. If it's greed, it's not moderate. It's immoderate always. Well, some people are less greedy than others, you know? Ang pinag-uusapan mo yata, Europe eh. Yung tawag dyan, yung modernizing elites. Tawag dyan, yung mga elites, Basta label, gusto nilang ibigay part nung kanilang kinikita pabalik sa bansa. Para magkaroon ng stability. So that they don't get guillotine. Oo, dahil kung lahat na lang kukupitin mo o ilalagay mo sa iyong kita, Magre-revolusyon. magkakaroon ng Walang gulo. tapos mapupugutan ka. Kaya yung mga European states, di ba, Ami, na-develop yung tinatawag na welfare state. Di ba? Yes. Yung social protection. May kita pa rin sila, pero medyo stabilized na yung bansa. See? Moderate the greed. Maganda yung public education, maganda yung mga social insurance, 'di ba? Maganda yung health services, 'di ba? Yun yung mga tinatawag na social protection. May kita pa rin yung mga taypa nila, pero hindi naman yung sobrang-sobra. They reinvest. They i-reinvest reinject mo. back. Because They social give back, protection will result in self-protection. Oo, yun yung definition ng modernizing elites. May elites ka, pero nag-iisip din na i-modernize yung mga industriya mo, yung manufacturing mo, yung agriculture mo.
Di ba? Kaya ka nagkaroon ng tawag dyan sa Japan, Keiretsu. Ang tawag dyan sa Korea, Zaibatsu. Di ba? Yan yung mga... Pero sa atin, parang hinahanap ko yung mga susu, Zaibatsu, na Keiretsu na yan. Wala tayo eh, no? Oh, medyo kapos. Medyo kapos. Pero meron tayo food security. Wala nga eh. Magkakaroon na nga ng emergency. Ano? Keiretsu sa Japan. Zaibatsu sa yan yung Korean. alliance So, ng mga key institutions sa Japan na ibalik naman yung kita. To give back. Oo, Nag-give back. Zaibatsu, ito yung malalaking mga kumpanya. Ibalik naman, no? Ibig sabihin, wag lang puro hanap buhay. Sa atin, meron tayong I-develop mo. Zaibatsu, Ang Keiretsu. sinasabi ng Sa atin, gobyerno- merong steal from you. Oo, ang sinasabi ng gobyerno, teka, sumunod naman kayo sa amin. No? Dali mo itong negosyo mo dito sa mga priorities ng gobyerno. At yung regulation sa amin manggagaling, no? Kung hindi, puputulin namin ang kuryente nyo. Mga ganun ba? May pressure yung Estado eh. Sa atin, ang opposite eh. Yung Estado ang pine-pressure. No? Yun yung kaibahan. So what you need Actually, is some business practice yun, di ba? Kung malaki ang profit ng business, you expand the business by re-injecting some of the profit. Di ba? And people have more buying reinvest power. para mag-expand. That's sound business practice na dapat ginagawa din sa bansa. Unfortunately, hindi yan nangyayari sa atin. So even greed Puro needs pasabi. management Regulate. and efficiency. No, halimbawa, may mga bansa, hindi ko nababanggitin, mga kapitbahay natin, no? Ang sinasabi nila, dapat ang corruption predictable. No? Yung mga kapitbahay natin. Huwag naman sosobra sa Yes. 10%. No? Tapos, yung makukuha mo sa corruption, isoli mo sa bansa. It should proceed. Wag mo ilabas. Huwag mo ilabas. No? Huwag mo ilagay sa Swiss bank para kahit accounts. papano. No? o sa mga mga Caribbean. No, Pumunta rin sa Switzerland. in a cynical way, ang tawag nila dyan, predictable corruption. No, yun yung, sa atin, unpredictable eh. Napoles framework dito eh, Napoles. Sa dulo, wala naman palang kasalanan si Napoles. Sa dulo. Hindi lang siya. Lahat ng Sa dami ng ghost project, no? Wala pala siyang kasalanan. hindi lang siya, lahat ng mga politikong Nakulong, walang kasalanan. Walang kasalanan. So, sino may kasalanan? Tayo. Magkaka muna tayo. Nagkakaloka na tayo. Okay, you're watching Star One News. You O, just need to di take a mo, break. 65 pesos. Oh, 65. Oh, sumalog. May nakita ba kanina 70 ah? Hindi, Anyway, meron. we need to take a break. We'll be right back. Uminom ko muna ng tubig. Tito Ronald kasi kumakain eh. Bumabanat ang kain, baka mamaya mabulunan eh. Anniversary kasi na nila kan, Afternoon Delight, kaya may mga dito. Teka, bakit sila may anniversary? Di ba sabay tayong lumabas? Hindi ko alam. So, anniversary ba natin? May anniversary ba to? Hindi sinabi sa akin may anniversary tayo. Okay. Yung wala naman TF, walang anniversary. Kasi kung anniversary natin, sabihin natin kay Ami Paminton para makapag-bake siya. Pero kung wala kang Sige, TF, sige. February pa tayo. Oo, agad daw. pero kung wala kang TF, di mo na alala yung anniversary. May parinig ka naman. Bigyan ng kape to. Oy, teka, into muna. We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to the Storycon or the Story Conference. I'm Ed Ligao. And of course with us, si Ami Pamintuan ng Star at si Tito Ral Llamas, kasalukuyang ngumunguya. Okay. And at this point, makibalita po tayo sa ating News 5 correspondent si Marian Enriquez. Nag-cover siya ng forum kanina. Mukhang interesting mga guests dun sa forum na yon. What's the latest from your end, Marian? Yes. Bok, kanina nga nangyari yung forum, mga bandang 10:30 a.m. So bago pa natin nalaman nga yung mga bagong pahayag ni President Bongbong Marcos tungkol sa kanyang stand on the impeachment. At bago pa nga yan, sinabi na nga niyang kilalang kaalyado ng mga Duterte na si dating presidential spokesperson Salvador Panelo, na sabihin niya, tuloy pa rin talaga yung impeachment. Hindi nga lang sa ngayon. I may quote him, sabi nga niya, tuloy yan, kaya lang ipospone muna, di ba? Nawala. Marian. Nawala. Postpone muna. Ituloy daw, pero naputol. So mukhang ganun nga yung scenario, after the elections. At itutuloy na, Unless, Although baka Unless may merong mag-challenge underground. niyan na kung pwede ngang ituloy ng... Although mukhang lumalakas yung opinion na it's a quasi-judicial function. So kahit sinong nakaupo sa Senate, pwedeng ituloy-tuloy up to the next Congress. Although we're expecting na matcha-challenge siya sa Supreme Court.
Yung concept na yan, kasi ngayon lang mangyayari. Siguro, papaklaro lang ano. Tama. Ito rin naman kasi yung first time na may vice president na posibleng ma-impeach. Kaya lahat naman niya mga president setting di ba? Kaya nga. So, ang dami ring mga you can expect the unexpected. Yeah, ang ibig ko bang sabihin ay baka bigla na lang tayo masurpresa. Ay, Parang may yun yung sinabi parang mo may kanina ganun. Hindi, wala akong sinabi. Ikaw yung may sinasabi. Nagtuwan nila. Pinasa. Maglumpia ka ng halang. Pinasa no? Ang nakikichismis ako, Ronald, sino yung napupusuan na ipapalit kung sakasakali na ma-impeach? Well, Ma-oust by impeachment. well, posible namang isang senador, no? Posible rin isang congressman. Kahit sino ba? Any member of Congress pwede? Well, theoretically, yes. Pero ibig sabihin, siyempre, pipiliin nila yung stabilizing The leader. factor, di ba? Lalo na disruptive yung mangyayari. After nung disruption, kailangan may stability. Yeah. No? So, sino yung best para ibigay yun o gawin You yun? want to calm the Diba? waters. So, wag mo nang tanungin ako kung sino. So, meron na. Hindi, ibig sabihin yung from my vantage point, di ba? Okay. Pero siyempre, meron na rin yung, kung matutuloy talaga yung impeachment, na sabi ng presidente ay mali yung timing or masyado nang late. Hindi daw practical. Oo, hindi practical. Ang daming sinabi, di ba? Pero kung sakaling matutuloy, no, kung sakaling matutuloy, I'm sure meron na silang shortlist. Okay, Bok. Pero ang isa yung pinag-iisipan lagi ng mga tao, di ba? Yung alam nating nagbabalak for 2028 din. Marami nagbabalak hindi ba? marami nagbabalak sa 2028 Ang naiisip ko nga galing sa gobyerno, mga at least 4. Apat? Ang dami naman. Ha. Yun nagbabalak. But hindi naman masamang managinip. Aspiring. Di ba? Hindi naman Sige, masamang sabagay. mangarap, di ba, Ami? Di ba? Aspiring, Oo, aspiring. Di ba? Oo. Parang tayo, aspiring first world nation tayo. Oo. Perpetually aspiring. Teka, pass na si Manan Enriquez. Aspirational tayo. Kasi balik. Aspirational tayo. Marian, ano balita Kaya dyan? na. Yes. Oo nga, no, tungkol nga dyan sa pinag-uusapan nyo, no, yung bagong pahayag ni PBBM tungkol sa sinasabi niyang the timing nitong impeachment daw is very poor. Bago nga yan, kanina doon sa press con, no, doon sa forum sa may Club Filipino, sinabi nga nung malapit na kaalyado ni dating Pangulong Duterte na si dating presidential spokesperson Salvador Panelo. Tingin niya, tuloy pa rin yung impeachment, hindi nga lang talaga ngayon. Sabi niya, if I may quote, tuloy yan, kaya lang ipostpone muna, no, kasi takot yata nga yung iba. Hayaan mo sila pero itutuloy nila yan unless there will be change of present dispensation. Yung mga iba kasi medyo tumitimbang, baka natatakot, no? He was referring to dun sa INC na peace rally. Sabi niya, alam mo nga, yung 1.8 million, masyadong malaki yun. Hindi mo pwedeng ibaliwala yun. Samantala si Acting Chair's Party List Representative Franz Castro naman, talagang ikinadismayan nila. Ito nga makabayang block yung nangyari, ito yung bagong pahayag ni PBBM. Sinabi niya talagang nakakalungkot yung mga ganyang statement, no, nakakapagpahina daw ng loob ng mga kongresista. Bakit daw hindi na lang niya ipaubaya ni PBBM sa Kongreso yung usapin ng impeachment? Dahil yun naman daw yung trabaho nila. At ang tanong nila, ibig sabihin ba, pati siya, si PBBM, hindi siya naniniwala na dapat panagutin sa kanyang kasalanan sa bayan, si Vice President Sara Duterte? Umano yung kasalanan sa bayan. Reklamo ng mga mamamayan na impeach siya. Marian, At meron pa ang babala. Marian, may nabanggit Teka ka. lang, may warning. May warning si House Deputy Minority Leader Franz Castro. Sinabi niya, yung impeachment dapat yan mangyari na ngayon. Dahil daw, sa susunod na panahon, baka naman mag-switch na, no? Baka daw, ang sisingilin na ng mamamayan, itong si Pangulong Bongbong Marcos, dahil nga doon sa kanyang kapabayaan na yung pagiging complacent, yung tipong wala siyang ginawa kumbaga, dito sa pagpapanagot nga kay VP Sara. So, Marian, may nabanggit ka kanina na sinabi ni Panelo na pwedeng magpatuloy yan kung magbabago ang gobyerno, a change in dispensation. Pero kasi yung next election kasi 2028 pa. Anong ibig sabihin niya yan? Parang hindi naman niya ibig sabihin na mangyayari yung impeachment after 2028. May ganun ba siyang pahiwatig na pwedeng magbago yung dispensation in the soonest possible time? Dahil alam mo, sinasabi kasi ni Digong last year pa, urging the military to launch a mutiny or a coup
Ganun ba yung kanyang ibig sabihin or 2028? Wala siyang dinitalye, no? Kung ano yung, paano niya in-expound yan yung bagay nga na yan. Pero yun ang sinasabi nga niya, no? Tingin niya nga tumitimbang ngayon, kumbaga, yung gobyerno, itong administrasyon, sa kung ano yung mga nangyayari. Marian, may sinabi ba sila sa Alpanelo kung anong balak nila ngayon? Ano yung next move nila? Dahil alam nila na naghahanda rin yung kabila na ituloy yung impeachment. Well, ngayon, talagang sa kanila, parang wala silang sinabi as to yung tungkol sa impeachment kung meron bang silang hakbang regarding that. Pero ang sinasabi nga nila, nakikita raw natin ngayon yung resulta nga ng peace rally, kung ganun daw karami yung sumusuporta kumbaga nga at makita na maraming kontra, no, kumbaga doon sa impeachment, baka mapasama pa, lalo na kung sasamahan daw pa ng iba pang grupo, no. Hindi ba Pag inulit ni nabuo nga daw, pag yan ay nabuo laban sa present dispensation, may problema raw. Hindi ba inulit ni Panelo yung sinabi niya last month na kung sakali may impeach si Sara, si Robin Hood Padilla ang papatakbuhin nilang presidente? Wala naman siyang inulit na ganyan, ano, na names si Robin Padilla, hindi rin niya nabanggit. Uy. Sino ba yung ibang speakers kanina, Marian? Panelo, Actually, Castro, sino pa? si Panelo, si Constance, tsaka si Attorney Cristina Conti. Meron din binanggit pala si Panelo kanina na isa nga doon sa mga kinalabasan, sinabi niya to nung rally, is yun nga, yung isang epekto daw nung INC rally, number 1 daw, tinanggal nga si Zaldico, kaya lang pinalitan naman ang tinawag niyang quote and worse, tinawag niyang worse. Napasama lalo. Si Kimbo. He was referring to kung sino yung interim right Anong now. contribution ni si Attorney Conti, anong contribution niya kanina dun sa press con? I'm sure nabanggit niya yung tungkol sa drug war. ICC. Oo. Yes, naniniwala nga siya na tuloy pa rin yung investigation nitong ICC dito nga sa EJ case or yung crimes against humanity nga laban kay President Rodrigo Duterte. And ang tingin niya, sinasabi niya na kung yung iba tinitingnan na nababahira ng politika, yung ICC naman daw hindi nakikinig sa mga politiker. No? Talagang sa evidence nila nagbabase. And confident sila na tuloy-tuloy pa rin yung investigation ICC. Okay. Wala bagong timetables. Wala pa silang masabing timetable. Okay. See you na lang daw sa ICC. Okay. Sige, Marian, magpahinga ka na. At balita namin kailangan magpahinga. Thank you, Marlan. Thank you. Salamat, News 5 correspondent Marian Enriquez, ang ating reporter sa Kongreso. Uy, tapos na ang ating linggo. Paano ba yan? Malulungkot na naman ako, hindi ko kayo makakasama bukas. Happy weekend, no? Laka ng matawa ng mga to. PGI yan. Hindi pa nagsisimula yung PGI yan ang lagi iniintay ni Ed dyan, yung biyernes ng Happy weekend. hindi pa nagsisimula yung Happy weekend. Hindi pa nagsisimula yung next week. Ang dami ko nang naaaninag na mga pangyayari. Ako, ito na tayo. Di ba 1 week na lang ang timetable before the campaign? Kailangan may mangyari na next week dyan sa impeachment Ikaw, Tito Ron, Diba? yung mga ganyang hirit, next week ba may abangan kami dapat o ano? Ako lalabas ako ng bansa next week. Nakatakot week. Bahala na kayo rito. Bahala na kayo rito. 1 week na lang, 1 week. Nakatakot yung mga ganyang hirit. So talaga, Sige. Ako, I always look forward to the weekend kasi alam mo bakit? Ano? I look forward to the weekend kasi pag weekend na, lumalapit ng Lunes. Di ba? Para makapagtrabaho tayo ulit. Ang problema ko, Plastic na pag plastic. weekend, mas marami akong trabaho, mas maraming meeting, Ayun lang. mas maraming troubleshooting, no? Mas maraming kaaway. Sabay, lilipat ka ng bansa, gano'n. Sige. Si Tito Rol ay ating pahingayin na dahil hirap talaga tumatanda. Okay, next week, General Assembly ng Catholic Bishops Yes. Conference of the Philippines, Oo nga CBCP. Do we expect Kaya anything nga. from them?
in terms of announcements? Malay ko, di naman ako obispo eh. Ikaw, lahat kasi kausap mo eh. Iba may rally. May rally, di ba? Yung, di ba yung 31 o yung ano? Hindi, 18? marami. May 18, may 25, may 31, Yes, no? may rally. Marami mga build-up na kung ano-ano. Hmm. Basically, ay anti-impeachment at may element din ng anti-corruption. Anti-impeachment? Pro-impeachment. Oh, Pro-impeachment. ikaw talaga, Pro-impeachment. Sorry. Pro-impeachment. 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 O sige, papayin natin si Tito Ronald. Kailangan na niyang mamahinga dahil siya ano. Siya masyadong intense sa mga meeting. Maraming salamat for joining us this afternoon and for the whole week. Aming pamintuan ng editor ng Philippine Star at si Tito Ronald Llamas, ang ating tagakain ng lumpia. At also our political pundit. Join us again on Monday, 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.